Tumayo po ang lahat. Mula po sa mga aklat ng mga awit, 48, 1-3, dakila si Yahweh, dapat papurihan sa lungsod ng Diyos. Bundok niyang banal, ang bundok ng Sayon, tahanan ng Diyos ay dakong mataas na nakalulugod. Bundok sa hilaga, nagalakan dulot, sa lahat ng bansa nitong San Sinuko. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman, sa loob ng muog ng banal na bayan. Tayo po'y manalangin. Aman Diyos na makapangyarihan at banal, salamat Ama sa gabing ito, sa oras ng aming pananalangin para sa bawat isa, at sa mga nangangailangan po sa aming mga kapatid na may karamdaman. Gayon din po sa aming Pastor Air. Kayo po ang humipo sa kanyang katawan. Alisin niyo na po lahat ng kanyang nararamdaman. Alam namin na ito yung hindi imposible sa inyo. Maging sa aming mga kapatiran na may mga gusto sa buhay, mga ninanais sa kanilang mga pagsubok, ang kasagutan ay sa inyo, Ama. Ama, ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa pangalan ng iyong mahal anak na si Jesus. Amen.
makakarinig po tayo ng pasalamat o testimony mula sa ating kapatid Crisia Mendiola. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Patuloy po ako nagpapasalamat sa ating Panginoon sa patuloy niya pong paggabay sa aking pamilya at sa aking pag-aaral. At tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon dahil sa anumang bagyo ng aming buhay ay patuloy niya po kaming binibigyan ng lakas araw-araw. At nais ko din pong magpasalamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na pag-iingat at paggabay sa aming mama. Nagpapasalamat po kami dahil naging maganda ang resulta ng kanyang mga check-up at hindi na po kasing bigat ang kailangan gawin sa kanyang kondisyon. Patuloy pa rin po namin siyang pinagdarasal na bigyan ng Panginoon ng lakas, karunungan ng mga doktor at tuluyang paggaling. Yun lamang po, maraming salamat po. Ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo. Ayan, so ako rin po, gusto ko rin pong mag-share ng blessing or ng testimony ko po. Ako po ay nagbabalik ng papurit pasasalamat sa Lord dahil ako po ay officially 4th year na. Yes. Thank you, Lord, for 3 years na nag-aaral ako, 1st to 3rd year. Looking back, sobrang daming pagsubok, may takot, may pressure sa pag-aaral, sa pamilya, pero God is faithful sa aking buhay. Yan. Pero ngayon po na nagsasalita po ako sa inyong harapan, syempre po, may takot pa rin po sa akin kasi parang sa mga susunod na araw, sa isang taon ko pa pong pag-aaral, marami pa pong mangyayari. Diba? Hindi ko po alam kung anong mangyari sa mga susunod. And parang yun po yung nagpapakaba sa akin kasi wala po akong pinanghahawakan kung ano yung mangyayari sa future. At ayun po siguro yung isa na nakaka-relate po tayong lahat, no? Na may takot sa future natin, may anxiety, hindi po natin alam kung ano yung mga mangyayari, kung anong bagyo o problema, pagsubok po na mararanasan natin sa mga buhay po natin. But Hebrews 12:2 says that we should fix our eyes on Jesus. Kapag tayo po ay nag-focus sa ating Panginoon, liliit po ng liliit eventually yung mga takot natin. Kasi mapapalitan po siya ng faith na we are being reminded that God is faithful to our lives. Hindi lang siya faithful noon sa kung mga napagdaanan nating pagsubok, kundi siya ay faithful bukas at kailanman sa ating mga buhay. At ngayon po sa gabi pong ito, tayong lahat ay umawit, ating ibigay ang papuri na deserve ng ating Lord. Let this be a reminder, a prayer, na tulungan tayo ng Panginoon na makita ang mga bagay na nahihirapan tayong makita. Tayong lahat ay umawit. Let's all sing Open the Eyes of My Heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Let's all sing, church. Open the eyes of my heart, Lord.
Tayo pong lahat ay umawit. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Yes, Lord, help us, Panginoon, to see you. We should focus our eyes on you, Lord God. Let's all sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, you are, Lord. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Let's all continue to sing and to praise God with all our hearts. Let this worship be the center of our God. Let God be the center of our lives, ng ating mga puso, ng ating church, because this is all about Him. Lahat ng papuri, lahat ng kaluwalhatian na kaya nating ibigay sa ating Lord, ibigay po natin dahil ito po ang kanyang deserve. Lahat ng ginagawa natin para sa Lord, it's all about Him. Kaya tayo pong lahat ay umawit. When
music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. For a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within our hearts, oh Lord. Search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Yes, Lord. We'll bring you more than a song, Lord God. Let's all sing. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. Let's all sing. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm
It's all about you, Lord God. We don't deserve your love, Panginoon, pero ito po'y binigay niyo sa amin, Panginoon. We continue to praise you, to honor your name, Lord God. We'll bring you more than a song, sabi sa kanta, Panginoon. Kaya patuloy naming ibibigay sa iyo, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga buhay, Panginoon, ang aming mga talento. We continue to praise you, to honor you in our lives, Lord. And dahil tunay na ikaw ay tapat sa aming mga buhay, Lord God. And pinapanalangin namin, Panginoon, na kung ano man ang umahadlang sa amin para mag-focus sa iyo, Panginoon, alisin mo po ito, ang aming mga takot, mga anxieties, Panginoon, pressure sa buhay, Lord God. Binibigay namin sa inyo ito, Panginoon. Sinusurrender namin ito sa iyo lahat, Lord. In that way, Lord God, makakapag-focus kami sa iyo, Panginoon. Tulad sa sinasabi mo, we should focus our eyes on you, Lord. Maraming salamat, Ama, sa gabing ito, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Lord. Tapos natin matapos tayo makarinig ng salita ng awit para sa ating Panginoon. Ngayon naman po makakarinig tayo ng salita ng Panginoon na ihahatid po na isa sa masipag na TNPs ng ating church, TNP Joey Talampas. Magandang gabi po sa atin lahat. Napaka maulan na araw, ilang araw na po, walang tigil po yung pag-ulan dito po sa ating bansa sapagkat meron pong bagyo. Pero nandun po yung pasasalamat sa Panginoon sapagkat napakalakas po ng bagyo pero hindi po tayo nasentruhan nito. Di ba? Kaya praise the Lord po. Tapos yun po, nakaka-bless po yung ating mula po rin sa mga testimony, di ba? Hanggang sa praise and worship, talagang nandun po yung kung saan makikita natin kung paano kumikilos ang Panginoon sa testimony ni Krisha, di ba? Nandun yung mga hinaharap na mga pagsubok, mga karamdaman, pero every time palaging nandun ang Panginoon para tayo ay tulungan, para dinggin tayo sa ating mga dalangin, para tulungan tayo sa kagalingan ng ating mga mahal sa buhay. And then, yung kay Jeneline, yung kanyang pagtetestimony, yung kanyang mga pinagdaanan sa pag-aaral, di ba? Thankful siya dahil fourth year, Jeneline, fourth year ba? Yes. Yung lumipas na 3 taon, talagang hindi basta-basta. Pero, ayun, ang tunay na gabay ng Panginoon at siyempre yung pangunguna ng banal na Espiritu ay nandun. Kaya po, ang pasasalamat, kagaya po nung kanta, sa lahat ng ating mga pinagdadaanan, palaging ibabalik po natin sa Panginoon lahat ng mga pasasalamat. Kahit sa ating kahinaan, diba? Kahit kung kailan tayo mahina, kung kailan tayo naghihirap, lalong marapat na yun yung panahon na ibalik natin sa Panginoon ang lahat ng mga pasasalamat. Yan po. Kaya tayo po muna ay sandaling tumayo para basahin po natin yung ating verse para po sa gabing ito. Ito po ay matatagpuan sa Galatia 6:1-5. Sabi po diyan, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa kanya. Subalit gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo baka kayo naman ang matukso. Verse 2,
magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. 3. Kung inaakala ninyong kayo'y nakahihigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya ninyo ang inyong sarili. 4. Suriin ng bawat isa ang kanyang gawa, sa gayon ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba. And 5. Sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. Tayo po'y mga kaupo na. Ang mga sulat na ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, ito po ay yung panahon na may pinagdadaanan po yung iglesia sa Galacia, sapagkat nagkaroon ng katanungan na kung ang isang hentil na kay Kristo ay dapat pang pailalim sa kautusan ni Moses. At ito po yung sagot ni Apostol Pablo. Ayon po sa kanya, hindi na dapat, sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya ay nagkaroon siya ng buhay kay Kristo. Dahil sa pananalig niya, pinapawalang sala na ng Diyos ang tao. Sabi po sa verse 1, nung ating pong paksang talata, sabi po dyan, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, sino po ba yung tinutukoy dyan na maaaring mahulog sa pagkakasala? Diba yung mga Kristiyano po? Yung mga Kristiyano sa Galacia, at siyempre hanggang sa panahon po natin, sapagkat sabi nga po sa Bible, hanggat naririto tayo sa mundo, ay nandun po yung pagkakasala. Wala pong perpekto. Tayo po ay nagkakasala. Diba? Sabi pa po dyan, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Sabi po, sa verse 1. Ayun po. Sino po ba itong sinasabi ni Pablo na pinapatnubayan ng Espiritu? Meron po ba dito sa atin yan? Diba? Meron po, syempre. Paano po ba natin malalaman na ang isang tao ay pinapatnubayan o puspos ng banal na Espiritu? Actually, yan po ay nakikita. Yan po ay makikita natin sa kilos at sa gawa ng isang tao, kung paano siya mamuhay, kung paano siya kumilos, di ba? Di ba, dapat nga po nasa kanya yung fruit of the Holy Spirit. Sino po ba ang kabisayan niyang fruit of the Holy Spirit na yan, mga kabataan? Yan po ay siyam, di ba? Saan po yung matatagpuan? Sa Galatians 5:22 to 23. Meron po ba makakakompleto niyan? Fruit of the Holy Spirit? Sige po, sino po? 9. Si Billy, kakabisa. Oh. Sige, tayo po kung sino. Baka mabigyan natin ng prize pagka meron pong makasagot. 9 po yun, yung fruit of the Holy Spirit. Sino po ba maglalakas ng loob? Ayos, ano? Ayan, si Billy raw. Sige, Billy, go. Sige, dyan na lang. Siyam ba yun? Kompleto? Okay, sige, basahin po natin sa Galacia. Tingnan po natin yan sa 5:22 to 23. Yan. Sabi dyan, tama ba? Ito, tingnan mo, Billy. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay
pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Tama ba, Jeneline? Lahat ng recite? Wow. O mama, si Billy may prize. Okay, thank you, Billy. Ha? Thank you. Ayun po. Sabi po, yung mga katangian na yan ng yung mga fruit of the Holy Spirit, kung iyan po raw ay nakikita natin sa isang tao, yun, siya po yung puspos ng banal na Espiritu. Sabi rin po sa Galatians 1, sabi po dyan, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Diba? Sabi po dyan, yung sino po daw yung dapat na magtuwid sa Kanya? Diba? Yung pinapatnubayan po ng banal na Espiritu. Ang itutuwid po, yung mga nahuhulog, di ba, sa mga pagkakasala. Sila po yun. Sila ang magtutuwid po raw ay yung mga puspos ng banal na Espiritu. Sabi rin po sa Matthew 18:19. Sabi po diyan, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, na ibabalik mo ang iyong pagsasamahan bilang magkapatid. Yun po. Sabi po sa English, if your brother or sister sins, go and point out their fault just between the two of you. If they listen to you, you have won them over. Sabi po dyan, you have won them over. In other words, sabi po dyan, we restore him. You restore him. Na ibalik sa pananampalataya. Actually, pinili ko po yung word na restore dahil, di ba pag restore po, yan po nauukol na sa isang mananampalataya. Yung mananampalataya, pagka nagkaroon ng nahulog sa isang pagkakasala, kailangan po natin siyang ibalik sa pananampalataya. Kaya po restore. Yun po yung napili ko na word. Dapat po daw, sabi ni Apostol Pablo, ma-restore natin ang ating mga kapatid na nahulog sa pagkakasala. Maibalik po natin sila, diba, sa pananampalataya. Sabi rin po sa Galatians 6:1, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit, gawin ninyo iyon ng mahinahon. Actually, meron lang po tayong 4 na pag-uusapan. Ito po yung actually, ang pamagat po ay may 4 na tungkulin. Yun po. Bilang isang pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Yun po. Yung number 1 po, ito po, yun po yung restore with gentleness. Sabi po dun sa mga huling talata ng verse 1, sabi po dyan, subalit gawin ninyo iyon na may hinahon. So, kailangan po raw ay mahinahon. Kapag tayo po raw, kayo na mga puspos ng banal na Espiritu, kung meron po kayong tinutulungan na kapatid na nahulog sa pagkakasala, kailangan po raw gawin natin yon ng gentleness. Sabi po sa Juan 21:15 hanggang 17, ito po yung kung may nakakaalala sa inyo kung ano to, tungkol saan to. Ito po yung pakainin mo ang aking mga tupa. Yun, yung clue. Diba? Yung kay John, nung time na
si Jesus Christ po ay muling nagpakita sa kanila. Actually, death, then yung nabuhay na muli in 3 days. Tapos, si Jesus Christ po ay nagpakita po sa kanila muli nung sila po ay nangingisda doon po sa dagat. Tapos, nangisda sila nung gabi hanggang inabot sila ng umaga, wala silang nahuhuli. Dumating si Jesus Christ sa dalampasigan, sabi niya, ihulog nyo yung inyong mga net doon po sa kanan. Tapos sinulog nila and then ang dami nilang nahuli. Tapos during that time, alam ko na i-message ko to before, hindi na po nabutas yung net. Kahit gaano kadami yung nahuli nila, hindi na po nabutas. Dahil nung unang pagkakataon po, nung unang pangyayari na ganon, nung hindi pa si Jesus Christ pinapako sa krus, nangyari rin po yun. Sinabi ni Jesus Christ, ihulog nyo yung inyong net sa kanan, tapos nung hinulog nila, ang daming huli, pero nung inaangat nila, nabutas po yung net. Pero, nitong time na to, hindi na po nabutas yung net. Nahuli nila lahat ng mga isda. And then, nung lumapit na sila kay Jesus Christ, nangunguna po si Juan sa paglapit sa kanya. Sapagkat si Juan, di ba, siya po yung sobrang close kay Jesus Christ na parang ibibigay niya lahat ng buhay niya, pati buhay niya kay Jesus Christ. Pero siya rin po yung nagkanulo kay Jesus Christ ng 3 times. Kaya itong John 21:15-17, ito yung time na sinabi naman ni Jesus Christ kay Juan nung kumakain sila, sabi po ganito. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Naalala niyo na po? Yan. Sabi niya, Opo, Panginoon, alam niyong mahal ko kayo. Tugon niya. Tapos, sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam niyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro, nahulungkot si Juan, sapagkat 3 beses siyang tinanong, nang mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyong ang lahat ng bagay, alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Kaya po sinabi to ng ating Panginoon kay John, sapagkat gusto pong ibalik ng Panginoon yung confidence ni John sa ating Panginoon. Sapagkat kung nung time na dinenay niya ang ating Panginoon, ito ay 3 beses. Kaya 3 beses din po siyang tinanong ng ating Panginoong Jesus. And then, sa pangyayaring to, na ipapakita po ng ating Panginoon kung gaano po ka-gentleness siya mag-restore kay Juan. At si Jesus Christ, siya po yung perfect example po para po mag-restore ng mga kapatid. Ibig sabihin, siya po yung ating dapat tularan sa ating pong pagre-restore ng ating pong mga kapatid. Ayan. Tapos sabi din po dyan, restoration is to bring believers back to Christ, not to church. Yan po, di ba? Malinaw po yan. Bakit po question? Ayan, question. Bakit hindi po bring back to church, ayan, ang number 1 priority? Dahil pwedeng bumalik ang isang tao sa iglesia nang hindi talaga nagsisisi sa kanyang kasalanan o hindi pa napapatawad ang kanyang kasalanan. Subalit,
kung ang restoration is to bring back to Christ, ibig sabihin nito, inaalam muna ang kanyang kasalanan, at kung kanyang aminin ang kasalanan, at syempre magsisisi, ibig sabihin nito ay we restore him back to Christ. And also, kung ang isang tao ay bumalik sa church, ang kanyang kaluluwa ay mapapahamak pa din. Subalit, kung siya ay magbabalik kay Jesus Christ, siya ay may kaligtasan. Diba? Yan po yun. Sabi po sa Santiago 5:19-20, mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. Diba? Napakasarap po, no? Napakasarap pong damdamin yung mga salitang iyon. At ngayon po, yung number 2 na. Yung number 1 po natin kanina, ayun po yung restore with gentleness. Ngayon po, yung number 2, mag-ingat kayo, be careful. Ayan po. Sabi po sa Galatians 1, sabi po dyan, sabi po sa Galatians 1, sabi po dyan, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit, gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Sabi po doon, mag-ingat kayo at baka kayo naman ang matukso. Sa pagre-restore po ng isang kapatid, dapat po ay maging maingat. Dahil baka mamaya sa pakikipag-usap natin sa kapatid na nangangailangan ng tulong or nagkaroon ng nahulog sa kasalanan, dapat po maging maingat tayo. Baka mamaya, imbis na siya po ay ating ma-restore, di ba lalo pa pong napapahamak. Dapat po ay maging maingat po tayo. Sabi po dyan sa Galatians, yung kanina po, ayan. Sabi po sa Galatians 5:25 and 26, kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo. Huwag nating galitin ng isa't isa at huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. Sabi rin po sa 1 Corinthians 10:12, kaya kung iniisip ninyo na matatag na kayo sa inyong pananampalataya, mag-ingat kayo at baka kayo mahulog. Mag-ingat at baka kayo mahulog sa kasalanan. Yan po. Kung minsan, inaakala po natin na matatag na po tayo, na kahit pa ang isang puspos ng Espiritu sa kanyang pagre-restore, sa kanyang pagtulong sa kapatid, ay dapat maging maingat. Huwag manalig sa sarili. Dapat ay lubos na pananalangin bago pumunta, bago sumabak sa pag-restore sa kapatid. At ngayon po, sa number 3 po, ito po, carry each other burden. Sabi po sa verse 2 ng Galatians 6, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Sabi po dyan, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin, carry each other's burden. Diba? Sabi po sa mga ngaral, 4:9-12, yan, sabi po rito,
Ah, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya. Kapag siya ay nabuwal, kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may 3 pilipit ng hibla ay hindi agad malalagot. Ito po ay sulat ni Haring Solomon, di ba? Sa dami ng mga karanasan ni Haring Solomon, at siya rin po yung pinakamatalinong hari, di ba? Naging hari. Kaya ayun, mapapanghawakan po natin yung mga katagang yan. Kung minsan, meron po tayong mga kapatid na nangangailangan ng tulong, di ba? O dumadanas ng pagsubok na dapat tulungan. Tulungan po natin. O may mga kapatid na dapat ipag-pray or nagsasabi ng prayer request, pero hindi natin magawa dahil abala tayo or tinatamad tayo. Yung po raw ay hindi carry each other's burden. Diba? Dapat po ay kung meron po tayong kapatid na nangangailangan ng tulong, agapayan po natin sila. Diba? Sa ating pong mga kapatid na nahulog sa mga pagkakasala, dapat po tulungan natin sila. Dapat ay i-restore po natin sila. Sabi po sa Galatians 1, sabi po dyan, kayong pinapatnubayan ng Espiritu. Tayo po daw, kayo na mga puspos ng banal na Espiritu, ang dapat na tumulong sa Kanya. Di ba? Dapat po kayo na mga ginagabayan ng banal na Espiritu ang siyang umagapay, pasanin yung kanyang pinagdadaanan, damayan, di ba? Damayan sa kanyang mga pagsubok. Sabi po, malinaw po na kahit sino sa atin ay maaari pong gawin itong mga bagay na to, ang tumulong po sa ating mga kapatid na nangangailangan ng tulong. Sapagkat, sabi po dyan sa verse 1, sabi po dyan, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Sabi po dyan, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Sapagkat minsan po, or kadalasan, akala po natin, kapag mga ganyang sitwasyon, yung mga pastor lang po ang dapat na tumulong sa kanila, pero hindi po. Dapat, yung pong mga mananampalataya na pinapatnubayan ng banal na Espiritu or puspos ng banal na Espiritu ay tumulong din po sa ating mga kapatid na nangangailangan. At sa ating pong, sabi po dyan sa verse 3, kung inaakala ninyong kayo'y nakakahigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sa pagre-restore ng isang kapatid, huwag po nating isipin na ikaw ay nakahihigit sa kanya. Dapat, maging mababa po tayo. Sabi rin po sa Galatians 6:4, suriin ng bawat isa ang kanyang gawa.
Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba. At ngayon po, para po sa panghuli, sa number 4, each one should test their own action. Sabi po, suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Yan po. Sa panahon na tayo ay nasa ng restore ng isang kapatid, huwag natin siyang huhusgahan o isipin man natin na mahina ang taong ito. Dahil kung ganoon, ay hinahambing na natin sa kanya ang ating sarili. Na hindi nga nararapat sapagkat sabi pa sa verse 4 ay huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba. At sa akin pong pagtatapos, sabi nga po sa Galatians 6:4, gayon ang kanyang kagalakan at nakabatay sa kanyang gawa. Sa tuwing tayo ay nagre-restore ng kapatid, ang ating kagalakan ay ngayon na lamang, ganun na lamang sapagkat tinutupad natin ang kautusan ni Kristo. At sabi po sa Galatians 5, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dahilan, sariling dalahin, na sa ating pagharap sa ating Panginoon, ang lahat ng ating dalahin ay iaalay natin sa Kanya na may kaluguran, sa Kanyang banal na harapan. Tayo po muna ay tumayo at sandaling manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay sumasamo sa inyo, Ama. Kami po ay lumalapit, Ama, sa amin pong maiksing pag-aaral. Alam namin na ito po ay inyong naisin na ang inyong mga anak, lalo na po na sila na mga puspos ng banal na Espiritu, ay umagapay sa mga kapatid na nahuhulog sa pagkakasala at ito ay kanilang i-restore sa inyo, Ama. Ama, tunay na kailangan namin ang gabay ng banal na Espiritu tungkol sa mga utos nyo na ito. Kaya naman, idinudulog namin sa inyo, Ama, na kami ay inyong tulungan. Kami ay puspusin ninyo ng banal na Espiritu upang maisagawa namin ang inyong mga inuutos, O Ama. Maraming salamat sa inyo, Ama, sa maiksing pag-aaral at dalangin namin ang patuloy na patnubay at pangunguna sa aming gawain sa gabing ito, sa aming pong pagpanalingin yan para po sa mga nangangailangan ng mga kagalingan sa kanilang mga buhay. Salamat na marami, Ama. Lahat ng ito'y aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Salamat po sa mabiyayang salita ng ating Panginoon. Ngayon naman po'y makakarinig tayo ng tanging awit mula po sa ating kapatid Kia Madmedu, kasabay ng paghahandog.
nais ko. Kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan
Tumayo po ang lahat. Manatili po tayong nakatayo para po sa ating pananalangin. Ang mga nasa tahanan ay sumabay po sa pananalangin. Ang mga ipapanalangin po ay makikita natin sa ating live stream. Ang prayer group 1 po, panalangin para sa may karamdaman. At ang prayer group 2 po ay para sa kabataan. Prayer group 3, panalangin para sa mga miyembro ng ating iglesia, para po sa kababaihan. Prayer group 4 po, panalangin para sa mga namumuno ng ating iglesia, bansa at ng buong mundo, para po sa kalalakihan.
Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyo sa gabing ito na ang inyong mga anak ay nagkasama-sama, nagkatipon para po sa pananambahan at sa pananalangin, O Ama. Ama, dinadalangin namin sa inyo ang aming mga dalangin. Nawa ito ay inyong dinggin, O Ama. Nawa ang mga kasagutan sa aming panalangin ay makamtampo ng bawat isa na nangangailangan ng mga kagalingan, nangangailangan ng mga patnubay na mula sa inyo, Ama. Maraming salamat sa inyo, Ama. At ngayon naman po ang inyo pong mahalagang bendisyon sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Ay sumukanya nawa ang kalwalhatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kaunang-unahang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa.